Baras! Baras Rizal! Baras! Magigay tayo lahat! Magingay para kayo! Raffian nga pala para sa di pa kilala. Hey, what's up? What's good? What's poppin'? Yeah, ako nga pala si Raffian at nandito na naman kayo sa aking YouTube channel. Yeah. Yun, maraming salamat sa pagpunta dito sa aking channel, sa paikitambay at syempre sa paikisama sa aking trip. Yun, dahil parating na nga yung isang isabuhay battle sa gubat. So, pinilit kong gawin tong video na to para pasok pa rin dun sa isabuhay, kasi parang ang pangit naman kung ilalabas ko tong video na to tapos na yung laban nila dun sa gubat, 'di ba? Pero yun nga, yun, may sa parating na gubat, abangan nyo, pupunta din tayo dyan, may battle tayo dyan, kalaban natin si Sir Plaridel. Sa mga tropa na malalapit, sa mga tropang may planong lumipad, kita tayo dyan, apiran yun. Pero wag na natin patagalin pa, panoorin natin tong kalaban ni Cripply para sa padating na gubat. Pero yun, para sa episode 67 ng Raf Said, panoorin natin ang laban ni Manda Baliw at ni Ban. Yeah! Flip top, second side 14, nandito pa rin. Metro Ted Pasig, pangalawang laban ngayong gabi para sa ating all isa buhay lineup. Shoutouts sa lahat ng mga kasama natin dito, lahat ng bumiyahe na napakalayo para sa event na to. Pati na rin syempre sa mga MCs na bumiyahe na napakalayo para dito. Flip top, magingay para sa parating nating laban. Yeah. Shoutouts sa lahat ng mga represent collab. Silipin yung mga bagong disenyo. Ito, Ulap Clothing, para sa mga mahilig sa mycology dyan. Flip top na mushroom na ewan. At syempre, Crown Manila. At syempre, shoutout sa mga Yun, shoutouts nga pala sa Ulap Clothing, sa Black Manila, sa Crown Manila. Yun, shoutouts lagi. Yeah. kapatid natin sa... At yun, meron din pala akong nilabas na merch. So, sa oras nito ngayon na nire-record natin tong video na to, meron na lang tayo natitirang ilang pirasong small, ilang pirasong medium, tsaka isang 3XL na lang ata. Tapos, ubos na yung ibang sizes. Kaya salamat sa lahat ng sumuporta. Sa mga gusto pang humabol na pasok yung size nyo, PM lang sa page. Cebu, kita-kits tayo soon. Shoutout sa Rapolo, kalala John Leo at lahat-lahat. At sa kanan ko, Cebu City represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Frank. Alam na ikaw ang pangarap ko, damdamin ko ay di magbabago. Sa Rapolo, Kimono Vape Shop, Dark Horse Clothing, Morshum, taka Street Pharma. Yeah. Shoutout sa Dark Horse Clothing, clothing nga pala ni J Black. At sa kanan ko, sa kaliwa ko naman, Antipolo City represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Manda Baliw. Si Manda Baliw, kilala mo ba to? Kung hindi mo alam, magpapakilala ako na parang kandidatong may balak na tumakbo. Malinis ang banat na parang gubat na kinalbo. Shoutout Yun, shoutout sa music ng mga MCs, yung kay Ban, kay Kuya Will ata yun. Speaking of Kuya Will, supportan niyo yung music ni Kuya Will, yung music ko na nasa Spotify. Meron 2 kanta dyan at sana pagtapos ng gubat, makapag-record na ako ng mas madami pang kanta. At yun. Yeah, game na. Unhinged at nanalo ng coin toss si Manda Baliw. Pinili niya mauna si Ban. Tig 2 minuto dapat to. 5 hurado natin. Isubuhay 2025 tournament battle. Pakinggan natin unang banat, second side 14. Ban. Yata yan eh. Game! Sa wakas, sikat na yung kalaban. Magkaka-million views na ako, sigurado. Isang malaking karangalan na makalaban ang isa sa iniidolo ko sa entablado. Matagal ko ng pangarap to. Salamat, Arik, sa ginawa mo. Tinupad mo yung pangarap ko na makasakay ng eroplano. Anong akala mo? Dream match kita? Ulol, kasing galing mo lang si Tokel.
Kung di lang ako ibaba ni Enigma sa liga, matutulog lang ako sa hotel. Kasi ang tanda-tanda mo na. Tapos naman ng lyrics, dinosaur, T-Rex, and many more. Ang heavy, tol. Kung magiging dinosaur man tayo, ako yung T-Rex na apex predator, habang ikaw naman yung edible, mahabang leeg na herbivore. O ano, takot ka na? Ay hindi pa, Eddie Roar. Kamukha mo yung crazy old guy sa Kilid na City Hall. Multitasker na to na rapper, tangina, incredible. Tsaka mo na kuyabangan kung kaya mo na mag-ML, magre-recall, magtitikol kay Lexilor habang nagdi-DM si Roll. Solid yung ano yung multi yan eh, no? Yun, malapit. Yung multitasker daw to na rapper, ganyan. Ay, flexible, sabay multitasker, yun, ganyan. ML, re-recall, Lexilor, Dempsey Roll. Ganyan yung joke. Ganyan yung rap battle, kahit jokes, dinideliver na maayos. Hindi yung idadaan mo sa boses na pang kinder, city anyos. Pag nag-joke to, parang bata. Kaya patok to sa inyo. Eh kahit ako, mawiwili ata kapag may joke pamangkin ko. Nawiwili daw sa quotes ni Tito ang mga nanonood. Kamo, unique daw ang mga jokes na dito. Daming nauutong tao. Yung mga banat mo, antigo, di mo ko mabubulok gago. Konti na lang yung lumang stilo, kaya ka nagtutunog bago. Lupit pa rin, ano pa rin eh. Yung tugma, meron pa rin tugma dun sa gitna eh, no? Alam mo yan. Itong tao, yung mga banat mo, antigo. Nawiwili daw sa quotes ni Tito ang mga nanonood. Kamo, unique daw ang mga jokes na dito. Daming nauutong tao. Yung mga banat mo, antigo, di mo ko mabubulok gago. Konti na lang yung lumang stilo, kaya ka nagtutunog bago. Tugmaang Delo, jokes ni Zaito, nagawa niya nagampanan. Kaso yung rap battle, nagbabago, naangat na ang barahan. Karamihan sa mga fans ni Gago matatanda na walang alam. Advance ka lang sa mga tao na na-stuck sa nakaraan. Ang ina mo ha. Ano? Laban ko kay 30, nag-wordplay ako. Kasi yun ang kanyang kahinaan. Laban ko kay Kenzer, nagpatawa. Kasi yun ang epektibo sa kalaban. Sana mag-gets mo naman dito, aking pinupunto mamen. Paiba-ibaan ako ng estilo, ikaw old school pa din. Pangina, 2025 na, old school pa din. Ano yan? Rapper na katutubo? Yung estilo mo yari sa materyales na nanggagaling sa ninuno. Pag nag-construct yung isang na ano ko kay na appreciate ko ay ba nung una ko siyang beses na napanood yung gano'n, yung yari yung gano'n. Yung hindi mismong ano na yun, kung paano siya dumating dun sa mismong tugma niya, meron pang parang may layered pa na tugma. Yung estilo mo yari sa materyales na nanggagaling sa ninuno. Yari sa materyales na nanggagaling sa ninuno. Yung estilo mo yari sa materyales na nanggagaling sa ninuno. Pag nag-construct katibayan mo, parang gusali o hinamuho. Ito'y liga ng malalakas ang hangin, huwag kang kampante dyan sa kubo. Ano, panay seryoso ba sa round 1? Hanap mo, patawanaban. Marami akong kaya na alam mong di mo kaya tapatan. Kaya kung bumarat, gumawa ng magagandang banatan. Kaya tapatan, kaya kung bumarat, gumawa ng magagandang banatan, habang yung pagiging isip bata mo lang ang di ko kaya sabayan. Ang ina mo ha? Oh. Sunod-sunod to grabe, tsak luluhod to sa akin. Two-liners sumuntok. Sunod-sunod to grabe, tsak luluhod to sa akin. Sunod-sunod to grabe, tsak luluhod to sa akin. Two-liners sumuntok versus karate. Two-liners lang ang kaya mo, ang bobo ng atake. Ayoko nun. Ang gusto ko, mag-combo ng marami. Ito'y landslide victory. Matatabunan ka o pare. Yung flow ko ay lahar, pero yung sukat pang tsunami. Pero typical to na Pinoy. Merong pauso to palagi. Magpapatawa pa rin sa kabila ng dilubyo na nangyari. Magpatawa ka na! Galing nung ano eh, no? Sinetap niya na yung flow ko ay lahar.
Pero yung taas pang tsunami ata. Merong pauso ko ay ito'y landslide. Landslide. Victory. Matatabunan ka o pare. Yung flow ko ay lahar pero yung sukat pang tsunami. Yun, Pero landslide. Flow ko pang lahar pero yung sukat pang tsunami. 'Di ba? typical to na Pinoy, merong pauso to palagi, magpapatawa pa rin sa kabila ng dilubyo na nangyari. Magpatawa ka na! 'Di ba? Yun yung parang inano niya lahat na yun nga, dilubyo. Tapos yung 'di ba ganun yung nausong characteristic ng mga Pinoy na yun, pag may bagyo tas pag na-picturean, nakita sa social media, usually nakangiti pa rin sila. Ganon, tas yun yung sinasabi niya dito. Tas yun, round 1 ni Ban, yun. Yung, eto, bago kasi tong laban ni Manda at ni Ban, yun, ewan ko kung nabanggit ko na siya sa isang video ko ata, na nung wala pang Isa Buhay, hindi pa na-announce yung mga kasali sa Isa Buhay. Hindi pa alam din ni Manda na kasali siya. Tapos parang pinaplano ata namin nun kung sakaling magka 2-4-2, sasali kami dalawa. Tapos nakita kami sa finals nung Insane, yung laban ni Blazer tsaka ni Dave Denver, check nyo yan. Pero yun, nung nagkita kami ni Manda doon, yun din yung parang ilang araw bago yun, napanood ko yung laban ni Ban tsaka ni Kenser na nandito din sa channel. Tapos doon ko unang napanood si Ban na sobrang nagalingan ako sa estilo niya, na appreciate ko yung kaya niya magpatawa tapos at the same time kaya niya din bumara ng mabigat. Tapos yun, kunento ko siya kay Manda na pare merong malupit doon sa Visayas, sa Cebu. Yun, si Ban na kinikento sa kanya, inahype ko sa kanya kasi nga sobrang nagalingan ako, na parang may parte din na nakikita ko yung estilo ni Manda dun kay Ban. Alam mo yun, yung sa kung paano sila magpatawa. Tapos yun, kinento ko sa kanya. Tapos ilang linggo siguro o araw maalipas nun, yun, hindi pa ina-announce pa rin yung Isa Buhay, pero alam na nila nakasali sila. Tapos yun, kasi nag-PM ata sa akin nun si Saint Ice na kung paano daw yung estilo ko pagkalaban ko yung komedyante, kasi dahil dun sa laban namin ni Manda. Tapos yun, nalaman ko na si Jonas kalaban niya. Tapos nalaman ko din na nagkaroon ng laban si Manda. Kasi ang kalaban ni Manda si Ban. Kaya dun ko na magiging sobrang solid na napalitan to. Yun, pero yun, sa round 1 ni Ban, nandun pa rin yung na-expect ko sa kanya na yung tugma sa gitna. Kasi, I mean, kahit hindi mo naman siya makukonsider na punch, pero sa akin kasi na-appreciate ko siya dahil sa kumbaga technicality nung pagkakasulat. Kasi pwede ko namang sabihin na itugma ko na lang na ikaw, putang ina mo. Diba? Ganyan. Pero, diba, parang ikaw, putang ina mo. Gago ka bro, diba? Ganyan lang. Pero yung kanya kasi, ikaw, putang ina mo. Sigaw sa ganito. Yung kumbaga, nakaano pa siya, pinag-iisipang maigi kasi yun para sa akin eh. Kasi, yun, minsan, ganun din ako gumawa. Kaya alam ko din na mahirap yun. Kasi hindi mo lang siya basta-basta itutugma dun sa dulo. May tugma pa sa gitna kung saan pa man. Kaya yun. Tapos yun, yung dilubyo na nangyari, na angiti pa rin. Tapos yung Dempsey roll, solid yun. Yun, round 1 ni Ban, maganda. Solid yung kung paano niya siniset. Tapos yun, ito din dahil nga first time ni Ban sa Cebu, sa Maynila, bumatel. Yun, tapos nung nakita ko siya dito sa event na to, parang nagkakwentuhan kami konti na ayun, kinakabahan nga daw siya, ganun. Kasi laban ata ni Third Dinon tsaka ni Katana. Tapos kinakabahan siya kasi kung yung malalakas nga daw na linya, parang hindi masyado nagre-react yung crowd, paano pa daw kaya yung dala niya. Tapos tas nung napansin ko na parang hindi pa siya nakakainom kasi sa mga battle niya na napanood ko, yung kay Third D ata tsaka yung kay Kenser, parang pansin ko doon lasing siya.
Sabi ko, parang hindi ka na kayo naman. Sabi niya, parang hindi daw umepekto yung alak kasi siguro dahil sa mas mataas yung adrenaline niya. Pero yun, solid naman. Maganda naman yung naging kinalabasan. Maganda yung pagtanggap ng tao. Pero yun, pakinggan natin yung round 1 ni Manda Baliw. Yeah. Takin na kasi, ito si Manda kasi, para sa akin, favorite ko talaga to, tapos isa to sa mga kapatid ko talaga sa eksena, ganun, labas at loob man ng battle rap, tropa ko talaga to si Manda, kaya bias talaga ako para sabihin siya yung paborito kong komedyante. Pero yun, game na. Dami Evas, no? Yo! Wow! Natupad mo nga yung pangarap mong makasakay sa eroplano. Naiwan ka naman. Bantanga. Yun, Wala ka nang views. Bantanga, hindi siya masyado na ano siguro. Pero dito kasi sa Rizal, sa amin, lalo sa dito din sa Baras o kahit saan man, sa Tanay, sa Pililya, yung ban o yung bang, kaya kung mapapansin nyo, dito sa yung Banggandang Baras, yun yung isa sa pasyalan dito sa Baras na ang tawag Banggandang Baras. Kasi minsan yung mga yung karamihan talaga ng tao dito pagka nagsasalita yun, bang tanga, bang galing, bang lupit. Kumbaga yung bang siya parang sobra ganun. Hindi siya typical pwedeng malupit, pero yung bang lupit, bang kalalaki, ganun, ganun yung niya. Kumbaga parte siya nung hindi ko masabi kung hindi siya punto Kumbaga ganun lang talaga yung sa parte na siguro din ng pananalita dito yon. Kaya hindi masyadong naano dito yung bantanga. Di ka pa kagalingan, sakit ka pa sa ulo ni Enigma. Pagtapos nito, talagang ban ka na! Isa buhay! Sino pa ako para dito isali? Sabi ng iba, pang balanse, pang puno sa bakante. Si Enigma ata walang magawa Tingin man ng marami ang magkampiyon, imposible na mangyari. Puwes! Ang kauna-unahan joker na magkakatitulo. Ako makakadali. Ito'y sampal sa mga di naniniwala at maliit ang tingin sa komedyante. Kaya mga hurado, iboto nyo ako para hindi ako mapahiya. Flip that game! Another Bisaya in the city. Mapapahiya kayo sa amin, tol. Tangina nyo, mga Bisakol, ginagawa nyong suntukan, yung simpleng basketball. Ayon sa history, ang mga taga-Lapu-Lapu ang unang mga Bisayang traidor. Kasi gusto lang naman makipagkaibigan, pero pinatay at ninakawan nyo si Magellan. Gusto lang naman niyang umiskor. Kaya pagtingin namin sa inyo, small. Patulong, kargador, utusan, tindero. Tigahalo ng simento, bato-bato, mga mukhang boksingero. Jologs pumorma, di marunong tumerno. Geng-geng. Dapat sa mga katulad yung Bisaya, di na pinapapasok sa SM. Ignoranting eng-eng, mga taong isla. Ignoranting eng-eng, mga taong isla. Kumakantot ng saging, Ignoranting eng-eng, mga taong isla. Kumakantot ng saging. Kumakantot ng saging, pinagjajakulan yung ita. Nakakahiyang lahi, hindi ba? Huwag nga kayo dito sa Manila. Sa lungsod namin ay panira, ayaw namin kayong bisita. Wala kaming respeto sa mga rapper na walang kalye sa katawan. Kay Bitrom yun na linya. Pero mas masakit pag sinabi ni Manda na wala kaming respeto sa mga hip-hop na galing probinsya. Gago Tarantado. Nagsimula to nung sinabi niyong uubusin yung Tagalog. Masyado kayong maahangas. Kaya pasensya kung ako'y magtutunog bayas sa unang salaan, mga dudong. Balik sa Mindanao at Visayas, tatanggalin namin mga Bisaya para mga katulong na pinalayas.
Tarantado. Ito yung tipong kahit walang ginagawa, mabubwisit ka kasi pang-asar yung muka. Masyadong annoying, tas galawan, sobrang OA. Bilugan yung muka, tas ang laki ng bibig at mata, parang nagsasalitang orange. Pag ganito yung mukha ng driver, kahit di mo ko ginit-get, tayo'y magro-road rage. Antipolo represent! Yan yung, yung pasok pa yung may nangyari, yung may nabaril, di ba? Yung binaril dahil sa nagkainitan sa kalsada. Last December, tinanggihan mo daw mag-ahon. Talaga ba? Dapat tinanong mo si Ahon kung gusto ka niya. Ayaw ka talaga dalhin ni boss dito sa Luzon, kapatid. Natatakot lang si Enigma na baka pagpasok mo sa airport, dumura ka sa sahig. Ina mo, Enigma, na-late pa. Iniwan ng eroplano. Banta nga talaga to. Bugok! Yung TF mo, kulang pa sa pinambayad sa rebook. Tumambay pa kasi sa parking lot. Tangina, napaka-bobo. Akala niya siguro, pag aalis na, tatawagin siya ng piloto. Pan! Tara na, Pan! Aalis na tayo, Pan! Pan! Siguro, pag aalis Tangina, napaka-bobo. Akala niya siguro, pag aalis na, tatawagin siya ng piloto. Pan! Tara na, Pan! Aalis na tayo, Pan! Kala mo ganon? Pero congrats! Nakapag Manila ka na. Sana maging memorable sa iyo to, Ban. Mamaya sa labasan, bugbugin na yan. Ipapasyal kita sa Kamaynilaan. Relax ka lang dyan. Papakainin ko to ng Diwata Pares para sumakit yung tiyan. Dadayo tayo sa tundo kung san mababait tambay sa daan. Matapos kang saksakay ng walang dahilan, nagsosorry naman. Magnanakaw tayo ng Shih Tzu sa subdivision. Yung aso ikaw magdala. Sabay tatawag ako ng barangay king ina ka. Pag tinanong kung kasama kita, sasabihin ko hindi kita kilala. Ngayong mahal na araw, manonood tayo ng nagpepenitensya, pare ko. Oy, shoutout sa nag-follow si RV Saldua. Shoutout sa'yo, man. Yeah. Sabay itutulak kita sa gitna para hampasin ka ng latigo. Pupunta din tayo sa Paseco, sa lugar ng mga adik. Tas iiwan kita sa iskinita para mapagkamalang kang asset. Habang ikay binubugbog, bibidyohan kita para may pang-reels ako. Congrats, magkaka-million views ka na ikaw ang dahilan ng ina mo. Hanggang magmakaawa kang umuwi na sa harapan ni Enigma. Anong mas wild kayo sa Cebu? Mali ka. Welcome sa gubat ng Manila. Yeah. Yun, round 1. Dito ano pa effective yung mga jokes ni Manda yun, kahit yung stereotyping sa Bisaya, di ba? Pasok pa din siya. Nagustuhan ko yun sa piloto, tas yung dudura ka sa sahig. Yun, sa tingin ko dito sa round 1 na to, para sa akin, yung kay Ban kasi kahit may mga magaganda siyang moments, pero para sa akin sa round 1 mas napangatawanan lang ni Manda yung estilo niya. Kumbaga sa round 1 ni Ban, kahit may magagandang linya, hindi pa yun yung todo niya. Kay Manda, kaya para sa akin natapatan yun nung round 1 ni Manda, mas naiangat lang niya yung sarili niya. Kaya sa round 1, bibigay ko yung round 1 kay Manda. Yun, shoutouts din sa mga tropa natin na sa Visayas yan. Yung nanay ko taga Samar, Northern Samar. Yun, kaya ang dami niyang bilin sa akin para sa biyahe na ganto ganyan, wag kang tatanggap ng ganto, ganyan. Basta yun, shoutout sa inyo mga tol. Pero yun, panoorin natin yung round 2 naman ni Ban. Yeah. Tangina, yung mga Bisaya daw pag nagbabasketball, parang nagbo-boxing. Huwag ang feeling cool. Ikaw nga yung kanal ginagawa mong swimming pool. Ba? Pangit mga dagat dito
Ah? Real shit. Ayun na, puro jokes, walang bars na at damage na na-inflict. Di daw ako nakapag-check-in kaya na late. Sinadya ko yun para magalit yung in-check. Check-in, in-check. Ang ina, galing yun kay Mista. Ninakaw mo lang yun kay Enigma yung ano eh. Round 2 game! Yeah! Ano ba yun? Ano ba yung round 2? Alam nyo bang? Yung tricycle niya may blue na ilaw. Yun din niya isang ano yung mahirap. Yun kaya sobrang saludo kay JD yun. Siya shoutout, gusto ko lang palang i-plug yung laban namin ni JD kung di nyo pa napapanood. Nung Zoning 18 nilabas na siya. Supportan nyo yun. Yun, pero yun, katulad nito, yung pagkagaling mo sa rebat, madalas nakakalimutan mo yung panimula nung round mo. Ganun. Totoong nangyayari talaga yun. Kaya sobrang tanga na si JD, sobrang lupit niya. Freestyle sa simula, freestyle sa gitna, freestyle sa dulo. Hindi siya nalilito na iaano niya pa rin yung linya niya. Kaya sobrang lupit talaga. At yun, gusto lang sabihin na minsan nangyayari talaga yun na paggaling sa rebat yung linya mo, lalo't hindi ka ganun kasigurado sa rebat, may tendency na makalimutan mo yung panimula ng round mo. Mahirap yun. Sa gitna. Pag sumakay ka, putang ina, magiging crips ka bigla. May nagbayad ng 20, sabay pa na kinabit sa gitna. Yung tricycle niya may blue na ilaw. Na kinabit sa gitna. Pag sumakay ka, putang ina, magiging crips ka bigla. May nagbayad ng 20, sabay para. Siya'y tumigil sa pagmaneho. Sabi niya sa pasahero, di mo ba kukunin yung sukli mo? Maraming salamat, iho. Pangbigas ko na to, ilang kilo. Nandahil sa blue na ilaw, akala sa 20, 1,000. Tulog ka ba? Ha? Diyos ko gising, men. Akala niya sa 20, bigas na. Ano yan, BBM? BBM mindset ang puta. Diyos ko gising, men. Di ba? What a batak! Dapat pala pangalan mo, Manda Bangag. Wala kang palag, wak ka pa brad, ako ang mas malakas kahit san malapag. Bang lagapak at tama agad sapagkat walang takas sa kada atak. Hindi mo na malaya na pagkawalan na para ba tumama sa mga mata ang bala na pagkawalan. Joke lang. Joke lang. Parang kinabahan na si Manda. Tinigil ko yung pagratrat at binigyan ka ng tsansa. Pansin nyo, pag nangengkoy siya, yung kalaban ginagaya, kaya tinigil ko yung flow kasi hindi na yun kaya. Puro jokes, tangina mo. Di na yung kaya. Tanda niyo yung battle na ni BR? Distract to si brother. Sumayaw-sayaw kasi nag-choke. Ayun, nagulat siya sa counter. Inulit niya yung tactic kay Mirage. Kaya panay starter din yung master. Buong round niya nakayuko ka, ang daya mo sa battle. Nagrason pa sa comment. Masakit lang daw yung likod niya. Tanginang clown to, kung masakit talaga yung likod mo, dapat nakayuko ka din kapag round mo. Diba? Ganto, oh. Lapit mo ng konti sa aking bibig, mamen. O diba, walang pinagkaiba. Yung bars ko, dinig pa din. Ang ina, nabash ka na nga sa battle nyo ni Batang Rebelde, di ba? Pero di mo tinigil pagiging makitid ng isip iba. Nahihigitan niya yung enemy niya pag nag-iirita. Mahiya ka sa mga tao at sa tropa mo na iniimbita ang mahal ng ticket. Di mo naisip baka magsisi sila. Hayaan mo ko mag-perform na maayos habang kinikitil kita para mas lalo masulit yung ticket nila. Wala kang ganyan. Lupit eh, no? Ang ina mo. Dikit-dikit yung ano eh. Perform na nahihigitan niya yung Batang Rebelde, di ba? Pero di mo tinigil pagiging makitid ng isip iba. Nakakalito yun, lalo sa live performance na, ganun. Sa practice pa nga lang, nakakalito pa yun. Kaya dapat sobrang tindi yung pagkaabisado yung gawin mo doon. Sa ganung tugmaan na dikit-dikit na halos magkakatunog. Tapos sa live may perform na konting dulas lang pwede mong magulo yung mismong scheme na yun, kaya sobrang lupit na. Bars ko, dinig pa din. Ang ina, nabash ka na nga sa battle nyo ni Batang Rebelde, di ba?
Pero di mo tinigil pagiging makitid ng isip iba. Nahihigitan niya yung enemy niya pag nag-iirita. Mahiya ka sa mga tao at sa tropa mo na iniimbita ang mahal ng ticket. Di mo naisip baka magsisi sila. Hayaan mo ko mag-perform na maayos habang kinikitil kita para mas lalo masulit yung ticket nila. Wala kang ganyan. Ang ina mo. Tricycle driver versus fruit vendor. Magkakaalaman na kaagad. Tricycle driver versus fruit vendor, magkakaalaman na kagad. Parehas kami maitim ang balat kasi nga sa araw na babad. O parehas kaming pumaparehas, para sa akin yan ay maangas. Pero sa battle rap, panay lang distract, di mo kaya lumaban ng patas. Ang ina mo. Dirty fighter, kadiring rapper, tong si Manda Baliw. Kaya pala pangalan niya tugma sa yak tsaka ew. Puro wak na aliw. Panay generic ka lang gago. Ang rumi mo maglaro, nakakabwisit yung tula mo. Kaya kitang talunin na walang daya. Parang si Sixth Street tarantado. Sa kamay ng isang Bisaya, ikay malinis, trinabaho, katulong bars, bitch. Kumbaga, indirectly pa rin na nai-rebat yung sinabi ni Manda na papalayasin yung mga Bisaya, parang pinatalsig na atulong dun sa malinis rin na bawi, no? Lapit pa din kasi niyakap niya yung stereotype na yun na parang pinanindigan niya na yung ganong banat. Tas hindi naman, tingin ko sulat niya na yun, pero parang hindi mo siya masasabing rebat eh. Naging konektado pa din siya dun sa linya ni Manda na kumbaga mapapaisip ka na panlalait para kay Manda, tas kay Van ginamit niya bilang linya. Parehas nilang ginamit yung angulo na yon sa magkaibang paraan, kaya ang lupit na sumakto yon. Pero yon, round 2 ni Van, yon siguro mas na-appreciate ko dito yung flow niya, yung paggamit niya ng rap skills, kasi yun nga sinasabi niya na si Manda one-liner yung ginagamit, tapos yung sa kanya kaya niya yung hindi kaya ni Manda, yun tinigil ko yung pagraratrat ganyan, tas yung makitid na pilid at tidid, ang lupit nun kasi sobrang na-appreciate ko kasi ang hirap ngang gawin nun live tsaka sa lalo sa live yun. Yun, round 2 ni Van, nagustuhan ko yung flow, yung pagyakap niya dun sa mga anggulong ibabato sa kanya ni Manda. Yun, pakinggan natin yung round 2 naman ni Manda B. Yeah. Nakakatawa talaga magtangkoy sa mga Bisaya, ano? Nagtangkoy pa, hindi ko naman... Tulong bars, Nakakatawa talaga magtangkoy sa mga Bisaya, ano? Nagtangkoy pa, hindi ko naman maintindihan. Putang ina, parang siguro yung talas pero papapam. O sige, susundin kita. O sige, ganito. O sige, gaganto ako sa round 2, ha. Nagsasayaw-sayaw. Hindi ba pwedeng masaya lang? Gusto niyo akong lagi malungkot? Ano yon? Pagbabattle ako, kayo masusunod? Hindi pa, nakaganito lang, hindi ba pwedeng masakit yung likod? Tangina, si Enigma nga, hindi yung pinapansin. One time, nagtanong ako sa kanya, boss, anong pwede kong i-improve? Sabi niya, Manda, bahala ka sa mga anong gusto mong gawin. Typical na boss na hindi talaga malamang sabihin niya, tarantado. Kayo kung walang baliw na matino. Mga Pilipino, naging sensitibo ang anyo. Hindi ako nandidistract, gago. Naging iyakin lang kayo. Tanginang mga baguhan to, ang yayabang, feeling mga relevant. Sa guest room, mga lakad ng lakad, kala mo mga maintenance. Nung kami baguhan nila Saki at Raf, tahimik lang sa Gedli at humble humarap. Eto mga ganap na ganap, gala ng gala sa venue, daig pa mga flip-top stop. Dami na niyang battle, pero di pa rin nare-remember. Ang sumikat lang na linya sa'yo, sir, ay yung hindi kayo sikat ni Cancer! Ano bang goal nyo? Magpasikat? Di sana nag-vlog ka na lang, master. Tas content mo, katangahan, parang mga
bobong prankster para pag-usapan ka bilang pasikat na ban, parang yung Russian vlogger. Pasikat na ban. Alam nyo ba sa Cebu, magpuprutas tong si Tanga? Kaso madaya, para bumigat yung kilo, sinasama yung sanga. Tapos sasabihin mo, marangal na trabaho, nanggugulang ka, inuuot na yung abukado, binibenta mo pa! Langiya ka, wala kang kagaya. Di ba galit ka kay Badang, tapos nagpo-promote ka ng papaya? Sa gawain mo, di malabong makarma, di na ako nagtaka. Kaya ka iniwan ng asawa mo, ulam nyo lagi mangga. Hiwalay na kayo? Wala ka na kasama magtinda? Paano? Binubugbog mo pag di ka nakakaubos ng pinya. Galit ka sa nag-wordplay ng Nadine Lustre. Aking napansin. Nagsimula ba yon nung narinig mo yung angel na naluklok sa scene? Madali lang yung itindihin kasi yun ay mga aktres na si Catherine. Babalaan kita, puro ka paninita. Bakit dalhin ka niyan sa panganiban na parang Angelica? Paparusahan ko tong pastar na feeling, main man, dusa ka ngayon. Main man, dusa ka ngayon. Oo nga, no, tangina. Ang pangit nga pala ng mga ganon. Tama na. Pero ito hindi ko malimutan. Nung laban yun ni Nathan, nirime mo yung siksik pakinggan sa chick fucking gun? Tanga ka! Huwag ka nang magpaliwanag. Chick fucking gun. Panis yung mga gun bars ni price tag. Bobo? Sinigaw pa ng todo? Boss, okay lang yon. Minsan sa liga, kailangan din natin ng mga bobo. Wala akong masabi, ako nahihiya sa'yo. Ang nakakainis doon, sa Rapolo, champion yung mga ganto. Pero ano naman kalakasan ni Pan? Puro lang to ganto, puro lang yung ganyan. Ulul, wala akong pake sa kung anong kaya mong gawin. Sa mga kaya kong gawin, doon lang ako nakatingin. Puro ba patawa? Joker nga ni. Pero kaya ko din Joker nga ni. Puro ba patawa? Joker nga ni. Pero kaya ko din magseryoso, man. Kung gusto mong bumalik ako sa pagiging gagi, malagpasan ko lang tong ban. Babasagin ko yung MP parang mauwi na ng trip. Kaya ko rin magpaka-gangsta shit kung gusto nyo paligo ako ng blood yung creep. Bago yon, ito muna yung aking babalahan. Wala akong pake kahit gunban man. Bubunutan kita, di ko nabubuhayin yan. Simulan mo na tumakbo pag narinig mo na yung aking chick fucking gun. Pag inabot... Bubunutan kita, di ko nabubuhayin yan. Simulan mo na tumakbo pag narinig mo na yung aking chick fucking gun. Pag inabot... Pupunutan kita, di ko nabubuhayin yan. Simulan mo nang tumakbo pag narinig mo na yung aking chick fucking gun. Pag inabot ka nito, you're fucking gone. Yun, malapit yung bandang dulo nung banat ni Manda. Yun, yung kalimutan ko may tawag sila dun sa kung paano yung ganun, yung mga ibabalik mo pa rin siya sa dulo. Yun, yung linya ni Ban na minak niya tapos naging parang comedy pa rin sa uli kasi ginamit niya yung kung paano niya sinet up na kaya niya din magseryoso, mag gun bars ta sabay chick fucking god, diba? Lapit. Pero sa palagay ko dun sa round 2, parehas kasi sila may mga dull moments Kumbaga yung kay Manda, tas yun, parehas sila may magandang ender, yung kay Ban, yung sa kung paano niya na para sa akin na deflect yung Bisaya nakatulong na isa sa magandang linya ni Manda nung round 1 tas yun yung parang naging ender ni Ban, yung malinis trinabaho. Tapos yung kay Manda naman yung linya ni Ban na chick fucking gun, naging ender niya din na maganda din yung kinalabasan.
Tas yun, parehas nga sila may dull moment. Siguro sa akin, kumbaga para yung boto ko siguro mapupunta dito ng konti kay Ban, kasi dahil dun sa yung kanya may flavor na yun yung scheme, alam mo yun, yung flow, ganon. Kumbaga may pagbabago doon sa linya, ganon. Pero pwede ding tabla kasi mas malakas yung impact nung kay Manda, pero siguro sa ngayon mas na-appreciate ko lang na nagkaroon ng konting pampalasa yung kay Ban, kasi yun nga, pareha silang may magandang ender, pareha silang may dull moments, pero kumbaga hanapan mo na lang din sila ng butas para may manalo, pero pwede nga din table. Pero yun, sa ngayon ganun muna. Pakinggan natin yung round 3 naman ni Ban. Yeah. Round 3 game. Halos lahat na nakalaban nito, sinabihan na ng ang pangit ng asawa nyo. Grabe, Hanep. Ang pangit ng asawa nyo, mas maganda yung asawa ko. Grabe, kumanglait. Ipagpalagay natin na tama ka. Pero ang tanong ko, bakit? Bakit mo nilalait yung mga kapwa natin pangit? Hindi porkit maganda yung asawa mo, manlalait ka na gago. Di yan natin kinagwapo. Tsaka kahit pagaano, kaganda magiging asawa natin, pangit pa din tayo. Dalawat di natin kinagwapo. Manlalait ka na gago. Lait ka na gago. Di yan natin kinagwapo. Tsaka kahit pagaano, kaganda magiging asawa natin, pangit pa din tayo. Tangina, ano, sasabihin mo, gwapo ka, ulul. Ang itim-itim mo nga eh. Pero may maganda siyang asawa na pinipili siya palagi. Kasi magaling ka magpatawa. Mag-isip-isip ka pare. Wala sa mukha, kundi sumaya ang pinakamithiin ng babae. Tama? Tama. Umamin ka, walang yaka. Kundi ka lang joker sa flip-top, hanggang ngayon, wala ka pang asawa. Kung yung estilo mo, horrorcore, tapos seryoso ka bumati. Shoutouts kay Maring Jen, yeah. Sobrang tagal na din nila ni Manda na magkasama. Yan, at tropa din niya, malapit din yan. Yeah, shoutout sa'yo, Mare. Single ka pa din hanggang ngayon, matutulad ka kay Plasma. Tingnan. Diba? Single ka pa din, oh. Single pa yan. In other words, nagkaroon ka ng asawa kasi puro jokes lang ang kaya. Sinalba ka ng kababawan kasi di ka marunong bumara. Patawa lang pala kaya, palpak, basic yan at lame. May maganda na asawa but not married to the game. Ha? Kaya ano bang ikinalamang sa akin ng rapper na to? Hanggang jokes ka lang tarantado, well-rounded ako. Tsaka di ka ganun kalakas magpatawa. Huwag kang OA, tanga. Joker ka na nga lang, may joker ka pa. Hindi ka tunay na makata. Panay patawa ka lang, walang kaalam-alam. Panay barang magaan, market niya, baliw-baliwan target, bata lang naman. Kaya ngayon ikay naban na parang akat at badang. Oh, market, baliw-baliwan, akata. Target, bata, badang. Naban. Pakyo. Pa-share-share pa to sa Facebook ng poster namin. Tapos yung caption, Mandabi versus sino ba yan? Tangina. Loko, iba ka. Sumikat ka lang ng konti, wala ka ng modong dinala. Babala Loko, iba ka. Tangan, lapit ka. Iba ka. Sumikat ka lang ng konti, wala ka ng modong dinala. Babala lang, wag mayabang, handa po kong kumasa. Ingat ka sa mga biro mo kung di mo ko kilala. Oy. Pa? Wala sa'yo eh. Patawa ka na nga lang. Mingaw pa kayo. Pa-connect pa-translate nun. O hindi ako kilala. Kaya niya ako sinali ng isa buhay. Ikaw kilala ka na pero hindi ka pa kinikilala na mahusay. Speaking of isa buhay, eto na. Hindi ako nag-chat para sumali. Si Boss Arik ang nagpilit sa akin. Ikaw sumali ka kasi akala mo ikaw magkakampyon, mahangin. Kaso real talk, hanggang pangarap lang hinahangad mo na tropeyo.
hindi tayo magcha-champion, malalaglag tayo pareho. Hindi tayo magcha-champion, Manda! Sana matuto ka na. Parehas tayong malalaglag pero mauuna ka. Wala akong plano magkampiyon, but always ready bumangga. Ikaw X na sa elims kasi dehins ka banta. Sa unang beses kong pagsalang, hindi to AJ nakata. Panoorin niyo kung magkampiyon ng hindi sinasadya. Angin mo! Sa bandang huli na lumabas yung kulit niya talaga. Ganito siya dun sa mga napanood kong laban niya. Ang lapit ng bandang dulo na din. Ikaw pero mauuna ka. Wala akong plano magkampiyon, but always ready bumangga. Ikaw X na sa elims kasi dehins ka banta. Sa unang beses kong pagsalang, hindi to AJ nakata. Panoorin nyo kung magkampiyon ng hindi sinasadya. Angin mo! Yeah, yun. Round 3 ni Ban. Yung, yung sa uli. Ang lupit kasi, kumbaga, yun nga, dahil nalaro niya ng maaga. Dito, kasi, di ba, nag-advance na siya, alam naman natin, kasi kalaban nga niya si Cripples sa gubat. Pero nalaro niya ng maaga yung hindi nga siya kilala ng tao dito sa Maynila. Tapos, kumbaga, syempre isipin nila sino ba to, sino ba yan, bakit nga naman nakasali. Tapos para sa akin nalaro niya na hindi ko nga alam kung ba't ako kasali, pero hindi nga ako magcha-champion, pero pares tayong malalaglag dalawa, di ba? Ganun yung punto niya. Tapos yung naano niya na panoorin niyo mag-champion ng hindi sinasadya. Lupit din nun kasi si EJ, di ba, yung unang beses na pagsalang, pero yung sa kanya, kumbaga hindi sinasadya na may chance siya maging champion, ganoon. Tapos yung parehas tayo malalaglag pero mauuna ka. Lupit din nun na kung paano niya nilaro na may posibilidad na hindi tayo mag-champion, pero sa laban na to na mas mahalaga sa ngayon, ikaw yung maunang matatalo, parang ganoon. Ang lupit nun. Solid yung round 3, bandang dulo. Pakinggan natin kung paano babawi si Manda sa round 3. Yeah. Game! Game! Bawi! Ban! Tang ina mo! Hindi tayo magcha-champion! Oo, alam ko! Nagyayabang pa ang putang ina. Malalaglag tayong dalawa. Mauuna ka! Sigaw! Nagpapakilala ka? Nagpapakilala ka? Wala akong pake sa'yo, Repa. Hinahangat ko yung Bisaya, yung isang Bisaya na makapalitan ng letra. Gusto ko yon, yung Bisaya na nagpauso ng bagong meta. Yung tipong itsura pa lang halata na kumakain ng kadena. Enigma, ilabas mo si Direkta. Yo! Game! Kumakain ng makinig kayo. Naalala ko yung ginawa ni Plaridel kay Bagsik, ni Castillo kay C9. Di ko yung makakalimutan. Tinolerate yung crowd na kapag Manileño kalaban, tulugan. Kahit tayo nagbuburdagulan, hindi namin nagawa yan sa inyong mga Tagalog fan. Kayo'y tanggap kahit pagharap nyo, plastikan man. Papalakpakan! Kapatid namin, habang pinapalasubas ko, walang personalan ha, gantihan lang. Papaliwanag ko lang ating kaibahan. Kaya ka lang naman naging paboritong joker sa Kabisayaan kasi yung mga tao doon mababaw kaligayahan. Kaya pala best crowd. Kasi magsalita ka lang doon ng sipon, tawanan na eh. Baka nga pag lumapan ako doon, tas nag-intro ng sa kaliwa,
Saka, hindi pa tapos, nagpapalakpakan natin. Market mo lang Bisaya. Ako, bata, matanda, tomboy, bakla, hip-hop o metal. Pipe, bingi, rapper o hindi, nagkiklik sa lahat, parang remote na universal. Tapos lalabanan mo ako sa Luzon, iba humor ng tao sa amin. Pag nakornihan sa'yo, sa comment section, tanggalin na yan, wag na yan palabanin. Tinapat ka sa pangmasa, matik tong deads. Lamon sa akin tong ban, tingin ko lang sa'yo breads. Urbano, ako ang iyong dead end. Yun, shoutouts kay Ricky Aguha sa pag-follow. Yeah. Follow din kayo sa Raffian sa Facebook at RU666IAN sa IG at sub na din kayo dito sa YouTube. Yeah. Gusto mong maging ako ang iyong dead end. Gusto mong maging alamat, gagawin kitang kwento, urban legend. Bugok kayo ni Piste. Sa imong level pa ako nadaog. At masasabi mong, Bisaya lang talaga kaya mo ngayong nakatapat ka ng siraulong Tagalog. Alam niyo ba, wala akong maanggel kay Ban. Kung tutuusin, lugi ako dyan. Oo, meron siyang 20 plus battles sa Cebong hindi ko maintindihan. Ang napansin ko lang, yung boses mo pang konduktor. Karindi ka. Yung tuyo, bibig. Yun lang. Ang napansin ko lang, yung boses mo pang konduktor. Yun lang. Ang napansin ko lang, yung boses mo pang konduktor. Karindi ka. Tapos pangalan ng grupo niya, Shaman. Yung kasya sa jeep nila. Speaking of jeep, pagtapos ko sa Mirage, tunog kotse na naman, wag niyo akong paandaran. Binaliw ko kayo. Talagang masisiraan, di na makakausad tong ban. Ako puputol sa yung karera. Di makausad yung di na ban. makakausad tong ban. Ako puputol sa yung karera. Mapapasubo sa sakyan. Sasakyan. Tangina. Kanina pa ako nag-wordplay Unang gayo, unang talo, memorable kaganapan. Sama-sama na lahat, bata. Ako'y magulang mong mayaman, gagawin kong ingrande binyagan. Pag nabigo ko tong Bisaya, tawag doon, Bisayang. Ba't kasi nag-isa buhay ka pa? Mag-harvest ka na lang ng prutas, kuya. Total doon, madali mo lang masusungkit yung titulong isa bunga. Anong dark horse? Huwag mo akong hamakin, bagkus kilalanin mo muna. Ako'y lobo na nakatago sa balat ng tupa. Sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harapan. Saksi kayo sa unang humandusay. Buong taon gagawin kong makulay at lahat kayong kasali ay palamuti lang sa kwento ng aking isabuhay. Yeah. Yun, putang na. Solid na laban. Para sa akin, sa round 3, mas nakuha lang ng konti ni Ban yung round 3. Siguro pwede ko na ding gawing factor yung mas malinis na performance. Yun, shoutouts kay Nasty Nakazi o kung ano man sa pag-subscribe sa YouTube channel. At yun, balik tayo. Siguro pwede kong bigay ng konti kay Ban kasi dahil din siguro sa linis ng performance. Yun, hindi naman sa yung kay Manda, may mga parte siya na parang iniisip niya yung susunod niya na linya, ganon. Yun, tas mas malakas in terms of para sa akin lang din yung intricacy nung pagkasulat dun sa round 3, tapos yung impact, 'di ba, yung sa huli, yung unang beses na pagsalang, ganon. Kumbaga sa buong battle, isa yun sa pinakamalakas na linya. Kay Manda, effective pa rin naman yung mga jokes niya, pumipitik-patik pa rin
Pero siguro natabunan pa rin yun para sa akin ng mga linya ni Ban na naging effective din naman. Pero yun, konting-konti lang binigay ko siya kay Ban. Congrats kay Ban sa pag-advance sa next round ng Isa Buhay. Mapapanood ko yun ng live. At naniniwala akong hindi totoo yung sinasabi ni Manda na gagawing bias yung mga taga Visayas pagka taga Maynila yung kalaban, ganon. Pero yun, bahala na ako ano mangyari. Shoutouts, props pa rin kay Manda, putang ina, saludo sa'yo pare. Congrats, kasi kung di nyo pa napapanood, main event sila sa Aniborsigulo na ba? Basta ewan ko kung ano yung event pagkatapos ng gubat. Basta main event sila at putang ina, kalaban niya si Zaito. Saludo, congrats sa'yo pare. Isa yan sa mga pangarap ni Manda na putang ina nung mga nagsisimula pa lang kami, pangarap niya mangyari. Ngayon, mangyayari na. Sa tingin ko, mas magsashine si Manda sa gantong klaseng match-up kasi parehas nilang kikilitiin yung mga tao. Kaya putang ina, sobrang excited ako sa laban na yun. Supportahan nyo yun pagbalik ng Flip Top sa Maynila, sa mga tropa natin dito sa Maynila, at sa mga tropa natin dyan sa Cebu. Kita-kits tayo sa Sabado, piran, kwentuhan, basta ako tangina, mag-e-enjoy lang ako. Ano man na mangyayari, mag-e-enjoy ako dyan kasi yun nga, isa sa mga pangarap ko talaga, makasakay ng eroplano para sa battle. Kaya at yun, matutupad na. Salamat kay Boss Arik, putang ina. Yun, kaya supportahan nyo lang yung Flip Top number 1, men. Alam nyo na yan. Sa mga gusto nyong videos, comment nyo dyan. Baka starting next week, maging active na ulit tayo sa pag-upload. Makapaglabas na tayo ng music. Check nyo yung Rhapsody na playlist. Baka yung mga hinahanap nyo battles, nandyan na. Maraming salamat. Ako nga pala si Rafian at itong Rhapsody. I'm out, bro. It's good, man. Know what I'm saying? Yeah.